klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Follow up, VP. Diversionary tactics mo lang ang statement mo na ikaw ang frontrunner sa 2028 election at gusto kang pabagsakin ng administration. Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung yung presidential elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang mga tao. That is a classic political scapegoating. Example of which is noong lumabas yung tanong sa blanco sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Anong nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal ng member ng First Family doon sa United States of America. Anong nangyari? 3 days after, merong nangyari na extraordinary rendition o pagkuha kay dating Pangulong, sapilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Anong ginawa nila? Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung we are not for sale. So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng programa, kawalan ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan.